Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, interim release ni Duterte muling iginiit sa International Criminal Court. 1.3 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Bulacan, 3 tulak arestado. Pagtaas ng passenger service charge sa NAIA, aprobado ng gobyerno. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang buwan bago maharap sa paglilitis, muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa inilabas na dokumento ng kampo ni Duterte noong August 19, handang makipag-ugnayan ang isang hindi tinukoy na bansa para tanggapin ng dating Pangulo kung pansamantala itong palayain. Dagdag din umano na handa na rin ang bansang ito na tuparin ang lahat ng kondisyon ng ICC habang dinidinig ang kaso. Ayon sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, kung mapagbibigyan ay maaaring idaan na lang sa video conferencing ang pagharap ni Duterte sa ICC. Matatanda ang una ng humiling ng interim release ang kampo ni Duterte sa ICC, ngunit tinanggihan ito ng ICC Pre-Trial Chamber 1 dahil hindi umano pwedeng i-delay ang proseso dahil lang sa kakulangan ng supporting documents mula sa kampo ng dating Pangulo. Timbog ang 3 big-time drug peddlers sa isang bypass operation ng PIDEA Bulacan sa Barangay Santo Cristo, Pulilan, Bulacan kagabi. Kinilalang mga suspect na sina alias Nono, Yam at Jojo na parehong mga nasa tamang edad. Nasabat sa mga ito ang tinatayang aabot sa 200 grams ng shabu na may estimated street value na 1.3 million pesos. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iginiit ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na aprobado ng gobyerno ang pagtaas ng passenger service charge sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Batay umano ito sa Manila International Airport Authority Administrative Order No. 1 Series of 2024 at aprobado mismo ng Department of Transportation at ng Gabinete. Simula Setyembre, itataas sa 950 pesos ang international passenger service charge mula sa kasalukuyang 550 pesos, habang ang domestic passenger service charge naman ay nasa 390 pesos na dating 200 pesos lamang. Dagdag pa ng pamunuan ng NAIA, ngayon lamang silang magtataas ng singil makalipas ang mahigit 2 dekada. Hindi naman papatawan ng charges o exempted ang mga overseas Filipino workers sa nasabing service charge. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.